Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about multiplication properties. Okay, so we have five main five main properties of multiplication. Okay, so ang una is commutative. Okay, yan yung pinakauna natin. Next is associative. Okay, so next is identity, followed by inverse. Okay, so and yung pinaka-last natin is distributive property. Okay, so ano ang ibig sabihin yan? Okay, so meron tayong mga example niyan, and also meron tayong mga formula for commutative, associative, identity, inverse, and yung ating distributive. Okay, so para sa ating commutative, okay, so umpisa natin. Ang formula niyan is AB is equal to BA. Okay, so A, B, so pwede mo diyang isulat din ng B times A. Okay, so yan ang commutative natin. Okay, for example, kung ang A mo is, sabihin natin 6, tapos ang B mo is 2. So, using this formula natin na AB is equal to BA. So, 6 times 2 is equal din siya sa 6 times 2. Okay? Which is equivalent sa ating, ang B natin is A. Ang B natin is 2. Tapos, ang ating A ay 6. Okay? So, 6 times 2 is 12. Pwede mo din siya sabihin na 2 times 6. Equal sa 2 times 6 na 12 din. Okay? So, another example. Let's say, ang A mo ay 3. Ang B mo ay 5. So, simply AB. Sulat mo yung lagi yung formula, A mo is 3. Nakamultiply sa 5. Okay? So, V mo is 5. Nakamultiply sa 3. So, 3 times 5 is 15. Equal siya sa, pwedeng sabihin na 5 times 3, 15. Okay? So, ganyan lang kasimple ang ating commutative. Okay, so next is, dito na tayo sa ating associative. Okay, so ang formula niyan is, so tanggalin ko lang to, Tanggalin ko to. Okay, so ang formula naman niyan ay AB times C equal naman siya sa AB multiply sa C equal din siya sa AB times C. Okay? So pag A, example lang, pag multiplication, common yung operation natin ganyan, Bawa 3 times 6. Okay, so pwede mo din siyang isulat na 3 times 6, ganyan, So kapag ganito, multiplication yan. Pwede din siyang maging ganyan pag nakakita kayo ng ganyan, So that. Okay? So pwede din namang pareho silang naka-close sa parenthesis. Okay, so yan ang ating multiplication. Okay? So AB multiply tapos C. Okay, so since may parenthesis, ibig sabihin, for purpose, naunahin natin yung nasa loob ng parenthesis natin. Okay? So let's say A, B, C. Ang A mo ay, sabihin natin 1, 2, 3. Okay, so using the formula, A times B equal din siya sa A, B, C. Okay? So ang A mo ay 1, tapos nakamultiply siya sa 2. Okay? Tapos ang C mo ay 3. So ang A mo is 1,
Tapos, nakamultiply siya sa b times sa 3. So, 1 times 2 is 2. So, copy. So, simply 1. 2 times 3 is 6. Okay, so 2 times 3 is 6. Equal din siya sa 1 times 6. Okay, so ganyan lang ang kasimple ang ating associative properties of or for multiplication. Okay, so next example tayo. Let's say A, B, C. Ang A mo is sabihin natin 3, no? Or 6, no? 6 tas 2, tapos 2, then 3. Okay, so tanggalin ko to. Formula, palaging susulat yung formula, no, para meron kayong guide. Okay. Okay. So ang A mo ay 6, nakamultiply naman siya sa 2. Tapos C mo is 3. Okay. Ang A mo is again is 6. Tapos ang B mo ay 2 times ang C mo ay 3. So 6 times 2 is 12. So times 3. So 6. 2 times 3 is 6. So 12 times 3. So 6 times 6 is 36, no? 6 times 6, 36. So 12 times 3 is simply 36 din. So 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. Okay. So 36. So yan ang formula natin for associative. Okay, so next tayo. Okay. So next is identity. Okay, so ang formula natin para sa identity ay A, nakamultiply siya sa 1. Okay, so bigyan ko kayo ng idea, no, at technique para sa identity. So identity is yung pagkakakilanlan natin dun sa isang variable, no? So dapat kahit anong, para mapanatili natin yung identity niya, o mapanatili natin, halimbawa 6 yung A mo, so para mapanatili natin na 6 pa rin, equal siya sa 6, i-multiply natin siya sa 1, since multiplication naman ito pinag-uusapan natin. Okay, so yun yung idea na para lang matandaan ko, no? So ginagamitan ko siya ng something na tricks, no, sa identity. Okay, so kapag sa multiplication. Okay, so ibig sabihin naka-multiply lagi siya sa 1. So ganun lang kadali ang identity. Okay, so let's say ang A mo is 6, no? So 6 times 1 is equal to, ang A mo is 6, so 6 times 1 is 6, equal siya sa 6. Okay, so ganun lang, no? A is equals to 5, for example. A times 1, palaging isusulat yung formula. A mo is 5 times 1 is equal to 5. 5 times 1 is 5, equal siya sa 5. Okay, so madali lang ang ating identity. Okay, so next na tayo sa ating sunod na properties, no? Inverse naman. Okay, so inverse is, ang formula naman pag inverse, A time, multiply sa 1 over A, which is 1. Okay, so inverse. So pag sinabing inverse, yung ating A, no, naka-inverse. So naka-multiply tas naka-inverse. Okay, so for example, ang A mo is 6, no? So formula, A times 1 over A is equal to 1. So A mo is 6, tapos naka 1 over 6 is equal to 1. So pwede mo siyang ganito isulat, no? So 6 kasi pwede mo siyang isulat ng 6 over 1. Kasi 6 divided by 1 is equivalent to 6. So ibig sabihin, ito ay simply equal sa 6, no? So 6 is pwede mong isulat ng 6 over 1. Okay, so ito ay pwede mong isulat ng 6 over 1, naka-multiply siya sa 1 over 6 is equal to 1. So 6 times 1 is 6. 1 times 6 is 6. So 6 divided by 6 is equivalent to 1. Okay, so 1 is equal to 1.
Okay? Yan ang ibig sabihin ng inverse. Okay? For example, again, 5, no? So, ganyan naman. A times 1 over A is equal to 1. Okay? So, pwede mo din siyang isulat ng ganito. A times 1 over A is equal to 1. Okay, let's say 5, no? 5 times 1 is equal to 5 times 1 over 5 is equal to 1. So 5 times 1 is 5 over 5 is equal to 1. Then 5 over 5 is equal to 1 is equal to 1. Okay? So yan ang ating inverse. Okay? So next. Next is distributive. Okay? Ang formula natin ng distributive is ganito. Medyo challenging tong part na to, no? A tapos B plus C. Okay? So commonly ito, may part ng addition, may part ng multiplication, ano? So dito sa ating distributive, makikita ka ng addition something. Okay? Pwede din naman naka-subtract siya, no? May mga time na gano'n, no? Pwede ding naka-divide. Okay, so medyo challenging yung distributive. Okay, for example, so pinaka-base formula natin is ito. Equal siya sa AB plus AC. Okay, so paano nangyaring ganun? So, ito daw A mo, dinistribute mo doon. Kaya nga siya distributive, no? Dinistribute mo bawat isa. Okay? So, kaya na siya naging ganito. Okay, dinistribute mo yung A sa B at saka sa C. Eh, paano naman kung ganito? No? A tapos B times C. Kailangan mo bang i-distribute to? Okay? Yan. So, hindi. Mali yun. Okay, so mali yun. Simply, A, B times C, hindi na siya distributive property. Saan na siya papasok? Okay, sa associative. Okay, so just be careful sa ating paggamit ng distributive, no? So, most common yan sa mga addition. Pwede ding subtraction, no? A, B, C. B minus C, tapos nakaganyan. Distribute mo yan. Okay, so magiging siyang AB minus, distribute to, magiging siyang minus AC. Okay, so example tayo. Let's say ang A mo is 1, B mo is 2, C mo is 3. So 1, B plus C, so 2 plus 3. So ang A mo dito sa kabila is 1, tapos 2 plus 1, tapos 3. So pwede siyang 1, 2 plus 3 is 5. Tapos 1 times 2 is 2, plus 1 times 3 is 3. So 5 is equal to 2 plus 3 is equal to 5. Okay? So ano pa yung gamit niyan? No, madali lang naman, no, kung variable lahat, kung mayroong value, kung mayroong equivalent ng A, mayroong equivalent ng B, mayroong equivalent ng C. Okay? So madali lang siya kung ganun yung situation. So ito kasi is kung matatandaan niyo, no, meron tayong tinatawag na FOIL, no? FOIL method. Okay? So FOIL method. Okay, so merong mga part na ganito, x plus 3, tapos x minus 3. Okay? So, i-distribute mo tong x dito. I-distribute mo dito. Tapos next, i-distribute mo to dito. Tapos ito, i-distribute mo rin dito. Pwede ding ito naman ang i-distribute mo. Pag ano, no? Pwedeng ito naman i-distribute mo doon. Pwedeng ito din yung i-distribute mo doon. No? Pwedeng pag ano. Okay? So, yung FOIL method, ibig sabihin yan is first yung outer part niya
inner part niya. Then last, no? Okay, so pag alin dito yung first, no? Itong x. So pareho silang first, no? First, yun yung una mong i-multiply. Sunod is outer. Okay, yung outer mo dito, yung 3 at saka yung 3 sa kabila. So 3 times 3, no? Next is yung inner. Ang pinaka-inner mo dito yung ito, pinaka-inner mo, no? Inner. So ito yung iyong first. Ito yung outer. Then yung last, no? Yung last mo dito is ito. Okay, so last yan. Sorry, no? Nagkamali ako ng sequence, no? Ayusin ko lang. Mali yung aking discuss. Ayusin ko lang ulit, no? Sorry. So, FOIL method. Okay, so itong FOIL method na to, dito natin makikita yung tinatawag na, so, dire-represent nyo yung distributive na tinatawag. Okay, again, yung F natin is for the first. Okay, so yung pinaka-O natin dito, lumalabas na ito yung outer part, no? Then yung inner natin, then yung ating last. Okay, for example, x plus 5, x minus 5. Okay, so ang first natin dito is yung ito yung ating first, no? Sorry, ayusin ko lang. Yan. Okay. So, next is yung ating outer. Okay. So, ang outer natin is yung or outside, no? Ito. Outside. Yun yung pinaka-outer natin. Outer. Okay. So, next is yung ating inner or inside. Okay, so ito yun. Yun ang ating inside. Then, yung ating last, okay? So, yung ating ito. Ito ang ating last. Okay? So, pag dinistribute natin yan, unahin natin yung first. So, magiging siyang x times x. Okay? Sunod is ano yung sign natin, ano? Kasi itong x natin, para yung x natin, para yung plus, so positive yan. So, pwede nating ilagay, pwede hindi na. Okay? So, next is after nung first, yung outer naman. So, ang outer natin is yung x at saka negative 5, no? So, positive x times negative 5. So, magiging siyang negative 5x. Okay? So, next is inner. Yung inner natin is, or yung inside natin is positive 5 at saka itong x. Okay? So, ibig sabihin, pareho silang positive. So, may siyang plus, no? Plus 5x. Okay? And then, yung pinakalas natin, ano? Yung 5, positive 5 at negative. Itong positive 5 at negative 5. Okay? So, negative siya. So, 5 times 5 negative. Positive 5 times negative 5 is equivalent to negative 25. Okay, so ito ang x times x natin is x raised to 2. Ito, pareho silang sign, no? Pareho ito negative 5x, tapos ito ay positive 5x. So, makakancel na yan. May isang 0. So, may isang plus 0 na lang. Minus 25 or simply x raised to 2
minus 25. Okay? So, ito ang equivalent niyan, no? Kapag dinistribute natin. Okay? So, paano? For example, lang x mo is equivalent sa 2. Okay? So, try natin, no? X plus 5, x minus 5. Yung x mo daw is 2. So, 2 plus 5. Tapos, itong isa is 2 minus 5. So, 2 plus 5 is 7. Multiply siya sa 2 minus 5 is equivalent to negative 3. So, ang sagot dito ay negative 21. Okay, so since ito ay equal dito, try din natin i-substitute natin yung 2. Okay? So, magiging siyang x raised to 2 minus 25. Ang x natin is equivalent to 2. Tapos, naka-raise sa 2 minus 25. So, 2 raised to 2. So, or pwede mo sabihin niya na 2 times 2 minus 25. 2 times 2 is 4 minus 25. Okay? So, 4 minus 25 is equivalent to negative 21. Okay? So, pareho sila ng sagot. So, ibig sabihin, ito ay equal dito. Okay? So, using yung FOIL method na distributive. Okay? So, yun. Kung meron kayong mga gustong itanong at hindi naintindihan sa part na to, no? Pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. At para ma-check natin kung yung dapat na i-check, and may tama natin. Okay?